Hello there, good morning, my dear friends. Welcome back to another video. Alright, our topic for today is about the Bible. Many have asked why the Catholic Bible has 73 books, while the Protestants only has 66 books. So I bring you Sister Joy to explain everything. Let's go. Bakit nga ba 73 books ang Biblia ng Catholic samantalang 66 books lamang sa ibang mga sekta? At ayon pa sa mga Protestante na dinagdagan daw ng Catholic Church ng 7 books ang Biblia. Totoo nga ba to? Magsimula tayong talakayin kung kailan nga ba at kung paano nabuo ang Biblia. Ang salitang Bible ay nagmula sa salitang Grego na ta Biblia na ang ibig sabihin ay mga aklat. Ang Biblia ay hindi isang aklat lang, kundi koleksyon ng maraming aklat. Binubuo ito ng Old Testament at New Testament. Hindi ito matatawag na Bible kung Old Testament lang or kung New Testament lang. Alam nyo ba, mula pa sa panahon ng mga apostoles, mahigit 300 years ang dumaan bago pa nabuo at nakumpleto ang Biblia? Wala pang Bibliang ginagamit ang mga apostol at mga early church fathers noon. So paano sila nangaral wala pa palang Bible? Una, ginagamit ng mga unang Kristiyano ang Old Testament gaya ng aklat ni Isaias, Salmo at iba pa. Lucas chapter 4 verse 17, ibinigay sa kanya ang aklat ng propetang Isaias at binuksan niya ito at binasa. Pangalawa, mga sulat ng mga apostol. Habang lumaganap ang pananampalataya, nagsimulang magsulat ang mga apostol gaya ni San Pablo, Pedro at Juan. Pangatlo, oral tradition or word of mouth. Ang mga apostol at mga unang Kristiyano ay ipinasa ang mga turo ni Jesus sa pamamagitan ng pagsasalita. Ito yung mga aral na hindi naisulat na mababasa sa ikalawang Thessalonica chapter 2 verse 15. Pang-apat ay ang pagdiriwang ng Holy Eucharist. Mula pa sa panahon ng mga apostol at early church fathers, ang Eucharistia o banal na misa ay isinasagawa na. Kahit wala pang Biblia na nabuo. At mababasa natin na ginagawa na talaga ito sa mga Gawa chapter 2 verse 42, Lucas chapter 24 verse 32-31 at saka unang Korinto chapter 11 verse 23 to 26. Ang Eucharistia ay ang sakramento kung saan ang bread at wine ay nagiging tunay na katawan at dugo ni Kristo. Ito ang sentro ng banal na misa at ang buhay ng simbahan. Panglima, gabay ng Espiritu Santo at otoridad ng simbahan. Yes, wala pang Biblia ay may simbahan ng naitayo ang ating Panginoon na mababasa sa Matthew chapter 16 verse 18. At ito ang binigyang authority ng ating Panginoon upang gumabay sa tulong ng Espiritu Santo. At para panatilihin ang tunay na turo ng ating Panginoong Hesukristo. Ang simbahan ay opisyal na nagsimula noong araw ng Pentecostes, year 33 AD, mga 50 days pagkatapos ng muling pagkabuhay ni Jesus, kung kailan bumaba ang Espiritu Santo sa mga alagad niya na mababasa sa Gawa chapter 2 verse 1 to 4. Pagkalipas ng 300 years, bakit nga ba nagbuo ang simbahan ng Biblia? Pwede naman pala silang turuan sa mga ganoong paraan. Ito ang unang dahilan kung bakit nagbuo ng Biblia ang simbahan. Dahil dumadami ang mga maling katuruan noong unang siglo. Kaya kailangan ng simbahan na itakda kung alin ang tunay na inspired o galing sa Diyos. Upang maprotektahan ang pananampalataya, kaya kailangang buuin ng simbahan kung alin sa mga aklat ang talagang totoong turo ni Kristo at ng mga apostol. Ang pangalawang dahilan ay para sa liturgy, para gamitin sa misa. Dahil noon pa gumagamit na talaga ang simbahan ng mga kasulatan gaya ng sulat ng mga apostol at mga aklat ng Old Testament para sa pagtuturo sa mga unang Kristiyano. Kaya naman ang simbahan sa gabay ng Espiritu Santo at pamumuno ni Pope Damasus I noong 382 AD, ang Council of Rome, ay kinumpleto ang listahan ng mga inspired books. Ito ay 46 books sa Old Testament, 27 books sa New Testament, a total of 73 books. Ang mga librong ito ay nasusulat pa into Hebrew at Greek. Some are Aramaic. Hanggang si St. Jerome sa utos ni Pope Damasus I, ikinumpile niya ang Old Testament sa New Testament at translate into Latin. Ang ginawang Bible ni St. Jerome ay tinatawag nilang Vulgate Bible Version, meaning commonly used version, at ito ang official na ginagamit ng Catholic Church for many centuries. At ang Vulgate Bible Version ay merong 73 books. So bakit nga ba ang Biblia ng mga Protestante ay 66 books lamang? Nagsimula ito noong tumalikod at nagrebelde si Martin Luther sa Catholic Church noong 1517. Mahigit 1,000 years ang lumipas matapos mabuo ang Biblia.
tinanggal niya ang 7 libro sa Old Testament na tinatawag na Deuterocanonical books. Ito ay ang librong Tobit, Judith, Wisdom, Sirach, Baruch, First Maccabees at Second Maccabees. Ang dahilan kung bakit tinanggal niya ay una, hindi daw ito bahagi ng original na Hebrew Bible. Kaya hindi niya itinuturing na inspired books. Pangalawa, may doktrinang taliwas sa kanyang theology gaya ng panalangin sa mga kaluluwa ng mga yumao sa purgatory na mababasa sa Second Maccabees at almsgiving o act of mercy na nakapagpapatawad ng mga kasalanan na mababasa sa Tobit. Dahil ito raw ay sumasalungat sa kanyang doktrinang faith alone o sola fide, kaya tinanggihan niya ang mga ito. Pero bakit nga ba hindi dapat tanggalin ang 7 books? Una, ginagamit na ito sa ebanghelyo ng mga apostol at ng mga unang Kristiyano. Ang Septuagint kasi ay Greek translation ng Old Testament. Bahagi dito ang Deuterocanonical books na gustong tanggalin ni Martin Luther. Pangalawa, idineklara na ito ng simbahan bilang inspired books with the guidance of Holy Spirit. Dineklara itong inspired books sa Council of Rome noong 382 AD. At na-reaffirm pa ito sa mga sumunod na council. Council of Hippo noong 393 AD, Carthage noong 397 AD, at Council of Florence noong 1442. Pangatlo, naglalaman ito ng mahalagang turo gaya ng karunungan tungkol sa kabanalan, pananampalataya at moralidad. Pang-apat, hindi natin pwedeng baguhin ang banal na kasulatan ayon sa ating sariling kagustuhan. Ang Apocalypse chapter 22 verse 18 to 19 ay nagbabala laban sa pagdagdag o pagbabawas sa kasulatan. Hindi si Martin Luther o sino mang tao ang may otoridad na alisin ang bahagi ng Biblia na itinuring ng inspired books ng simbahan sa gabay ng Espiritu Santo. At nakakalungkot dahil dito ang mga bagong tatag na mga relihiyon ay sumunod sa Bible version ni Martin Luther, kaya 66 books lamang ang kanilang Biblia. Kaya hindi totoo na Catholic Church ay nagdagdag ng libro sa Biblia. Dahil 73 books talaga ang inspired books na na-finalize noong 382 AD pa sa Council of Rome sa pamumuno ni Pope Damasus I. Nagsimulang magkulang ang Biblia ng ilan dahil binawasan ni Martin Luther ng 7 libro ang Biblia noong 1500s lamang. So, ayan po mga kaibigan. Sana po may natutunan kayo. Napakaliwanag ng explanation ni Sister Joey. So, sana nakatulong sa mga kalituhan.